Tawagin mo na lang akong Kyle. Tumango ako ng isang beses. Gusto kong umalis at lumayo sa kanya, ngunit nahihiya naman ako. Tinulungan niya ako. Meron akong malaking utang na loob sa kanya. Dito ka na lang muna habang nagpapagaling ka. Tumango ulit ako. Natahimik na kami matapos iyon. Ilang sandali pa, pumasok naman ang matanda. May bitbit tong lalagyan na mayroong mangkok. Naamoy kong masarap na amoy na nagmula doon kaya agad akong natakam. Eto na, bait. Kumain ka ng sopas para maibsan ang iyong gutom. Dali-dali akong dumulog sa pagkain. Halos mapaso ako. Mabuti na lang inalalayan ako ng matanda. Napakasarap ng sopas sa ito at napakasaya ko. Ngayon na lang ulit ako nakatikim ng ganitong pagkain. Naalala ko na palagi akong pinagluluto ni Aling Martha ng masasarap na pagkain noon. Mabilis kong natapos ang pagkain. Uminom ako ng tubig at tiningnan ng matanda. Maraming salamat po. Ngumiti ito at hinaplos ang aking pisngi. Napakaganda mo, bait. Salamat po. Tumayong matanda at muling lumabas ang silid. Napatingin akong muli sa lalaki, kay Kyle. Nakatayo pa rin siya malapit sa akin. Salamat. Mahinang sambit ko. You're welcome, Selena. Lalabas na muna ako para makapagpahinga ka at maging komportable ka. Ngumiti siya at saka tumalikod at lumabas ng silid. Na maiwan ako mag-isa na pasandal ako sa ulunan ng kama at saka pinagmasan ng paligid. Napakaganda ng silid na ito. Napakarangya. Hinaplos ko ang kama at mahinang tinapik-tapik. Ngumiti ako. Napakasarap sigurong manirahan sa ganito kagandang bahay. Bagong kagamitan, magandang kama at mga muebles. Tumingala ako at saka tinitigan ng magarang kisame. Dahan-dahan akong humiga at pumapagmas ng mabuti ang kisame. May disenyo itong napakaganda sa paningin. Di ko alam kung ilang minuto ako nakatitig sa kisame at di namamalayan na nakatulog na ako. Nang magising ako ay bukas ng malaking bintana at madilim na sa labas. Natatakpan na to ng kortina na kanina lamang ay nakabukas. Dahan-dahan akong bumangon. Sa paanan ko sa kamay nakita ko isang puting damit. Kinuha ko yun saka bumaba sa kama. Naapakan ko isang malambot na bagay. Sinanas yun kaya agad ko yung sinuot saka tumayo. Binitbit kong damit kasama ng mga panloob na nakapatong doon sa kama. Halatang bago ang mga ito. Nakita ko isang pinto bukod sa pinto ko saan lumabas at pumasok si Nana Huling at si Kyle. Binuksan ko ang pintong at pumasok ako at saka dumiretso sa dutsa. Meron din kami nito dati kaya't marunong akong gumamit nito. Napangiti ako nang buksan ko ang dutsa. Sinahod ko sa tubig ng aking kamay. Masarap sa pakiramdam ang tubig kaya naman dali-dali ako nagtanggal at agad tumapat sa tubig. Napapikit ako na mabasa ako. Tumingin ako sa paligid. Nakakita ako ng bote ng shampoo. Kinuha ko at taglay sa aking balad saka pinabula sa aking buhok. Nang balawan ng aking buhok, kinuha ko isa pang bote. May nakasulat na body wash dito kaya naman nasisiguro ko para yun sa katawan. Pero paano to ginagamit? Hindi ko alam. Wala bang sabon na buo dito? Napailing ako at ibinalik ang bote. Nagbandaw na lang ako at saka kinuha ang tuwalya na nakasabit sa gilid. Mabilis din ako nagbihis bago lumabas ng banyo. Tumingin ako sa lababo at sa harap ng salamin. Merong isang sipilyo sa isang puting baso. Mayroon ding toothpaste. Napangiti ako at saka walang pag-aalinlangan na kinuha ang bagong sipilyo. Tsaka nilagyan ng toothpaste at nilinis ang aking ngipin. Pagkatapos yan, lumabas na ako ng banyo. Natigilan ako nang maabutan si Nana Huling na nakaupo sa kama. Tumayo siya nang makita niya ako. Bait, naku, napakaganda mo dyan sa napili kong damit. Tamang-tama sa katawan mo. Ngumiti ako sa matanda. Maraming salamat po, Nana Huling. Kinumpas niya ang kanyang kamay sabay pag-iling. Naku, si Sir Kyle ang dapat mong pasalamatan, bait. Abay siyang nagdala sa'yo dito. Gusto nga niyang bigyan ka na lang ng trabaho dahil mukhang wala ka daw matotoloyan dito sa Maynila. Napayoko ako. Tama, wala nga akong matutuluyan dito. Hinawakan ni Nana Huling ang aking braso. Huwag kang magdoda sa kabaitan ni Sir Kyle. Bata pa lamang kilala ko na yan. Napakabait niya at gwapo pa. Sayang nga lang at hindi na siya nakapag-asawa. Sayang tuloy ang lahi. Saka siya ako magikik. Pinagdikit ko ang aking mga labi at saka nagtanong. Wala ho siyang asawa? Pero bata pa po siya. Maaari pa siya makahanap ng mapapang asawa. Naku, tama ka dyan, bait. Kung ako nga ang tatanungin, gusto kita para kay Sir Kyle. Napakurap-kurap ako at napalanok. Ano bang sinasabi niya? Pasensya ka na bait natutuwa lang talaga ako dahil itong unang beses na nagdala ng babae dito sa Sir Kyle. Tulong man ng atensyon ay hindi nga pa rin maiwasang matuluwa. Hindi na ako nakapagsalita. Ngumiti na lang ako at napaisip.
Bakit kaya hindi pa nag-aasawa si Kyle? Sir Kyle pala. Gwapo naman siya, makisig at mukhang kagalang-galang. Halika na bait, iniintay ka ni Sir Kyle sa salas, kakausapin ka daw niya. Tumango ako at sumunod sa kanya sa labas. Bawat hakbang ko, nag-iingat ako. Napakaganda kasi silang sahig, napakaganda ng bahay. Tinitingnan ko ang paligid hanggang sa makababa kami at matanaw ko si Sir Kyle. Sir, nandito na si Selena. Tila kinikilig na abiso ni Nana Huling sa Ginoo. Nagangat ng tingin sa Sir Kyle. Ngumiti siya at sinenyasan ako na maupo. Niwan naman kami ni Nana Kyle kaya nakaramdam ako ng pagkailang. Selena, ilang taon ka na? 23. Tumango siya. Bata ka pa. Anong ginagawa mo dito sa Maynila? Tagasan ka ba? Di ako nakasagot. Anong sasabihin ko? Pasensya ka na kung marami akong tanong. Gusto ko lang kasing malaman kung hanggang saan na matutulong ko sa'yo. Kung wala kang kamag-anak dito, I can offer you a job. Tinitigan ko siya. Talaga? Yes. Marunong ka ba sa gawaing bahay? Sunod-sunod akong tumango. Opo, kayang-kaya ko po maglinis ng bahay. Tumango-tango siya. That's good. Sasweldohan kita para makaipon ka. Pakiramdam ko, tinamaan ako ng swerte. Tunay ngang may kapalit ang lahat ng bagay. Matapos sa maiksing pag-uusap namin niyon, nagpaalam ako sa kanya na pupuntahan ko si Nana Huling. Natagpuan ko sa kusinang matanda at agad ko itong nilapitan. Nana Huling! Ay! Gulat niyang bulala saka pinalong aking braso. Nagulat ako. Naku ka naman, bait. Bakit man naman ako ginolat? Diyos ko, aatakehan ako sa'yo. Napakamot ako ng batok. Paumanhin po. Kinambas niya ang kanyang kamay at saka binigay sa akin ang malaking sibuyas na hawak niya. Ang mabuti pa, tulungan mo ako magloto. Ngumiti ako at tumango. Sige po. Dirinatan kong sibuyas at sinunod ko ang bawang at saka binigay ang mga ito kay Nana Huling. Habang nagluluto siya, pinapanood ko ang kanyang ginagawa. Marunong akong magluto, ngunit kakaiba ang ginagawa ni Nana Huling. Nana Huling, ano pong klaseng pagkain yan? Ngumiti ang matanda. Bestek ang tawag dito, bait. Paborito eto ni Sir Kyle. Talaga po? Oo nga. Minsan itotoro ko sa'yo paano magloto nito para maipagluto mo si Sir Kyle. Hindi na ako nagsalita. Pagkatapos sa kusina, tinuro sa akin ni Nana Huling ang likod bahay. Malapit sa kusina, mayroong washing machine na tinuro niya rin kung paano gamitin. Sa pagdidilig naman ng halaman, labis ako nasiyahan. Ako na mismo nagbuhay ng hose. Diniligan ng kaunti ang mga halaman, saka nakangiting nilingon si Nana Huling. Tiningnan ko ang hose upang patayin ito, ngunit nagulat ako na may humawak sa aking balikat. Ay! Napatalon ako at naitutok sa taang nasa aking likuran ng hose. Nataranta ako at naitapon ng hose na makita sa circle sa aking likuran. Basang-basa siya. Nanlalaki ang aking matang, hinabol siya ng tingin. Pinulot niyang naitapon kong hose saka pinatay at ibinigay kay Nana Huling. Iwan mo na muna kami, Nana Huling. Napatingin ako sa matanda. Nganitian niya lamang ako, ngunit hindi na alis niya ng takot ko. Baka nagalit sa akin si Sir Kyle. Baka palayasin niya ako. Tiningnan ko ang lalaki. Sir Kyle, paumanhin po. Hindi ko po sinasadya. Napayoko ako, tinintay ang kanyang pagsigaw, ngunit wala ako narinig. Sa halip, nakaramdam ako na mahinang pagkaplos sa aking buhok. Napatingala ako ng dahan-dahan sa kanya. Sir? Ngumiti siya. It's okay, Selena. Maliligo rin naman ako eh. Pero inanap lamang kita para sabing isasama kita bukas ng umaga. Mamili tayo ng mga gamit mo. Umawang ang aking labi. Anong kapalit? Meron din bang kapalit ng pagiging mabuti niya sa akin? Tulad ba ni Danielle, meron din siyang masamang intensyon. Sa isiping yon, napatras ako habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga siya. Selena, hindi ako masamang tao. Sorry. I can see your fear, Selena. Anong ginawa sa'yo ng mga tao para matakot ka ng ganito? Umibas ako ng tingin. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ko maaaring sabihin sa kanyang dahilan ng takot ko. Natatakot akong magtiwala. Muli siyang bumuntong hininga. Okay, si Nana Huling ang pasasamahin ko sa iyo bukas. Tumigil siya sa pagsasalita at tipid ng ngumiti. We can be friends, Selena. Sinisigurado ko sa iyo, hindi ako katulad ng iniisip mo. Matapos niyang sabihin yon, ngumiti siyang muli at saka tumalikod at naglakad papalayo. Napayo ko akong muli at lumunok. Nais kong maniwala pero natatakot akong magtiwala. Sa kabilang banda, maaga ako nagising kinabukasan. Iniisip ko pa rin ang nangyari kahapon. Nabasa ako si Kyle, mabuti na lamang at di siya nagalit sa akin, kundi baka nasa kalsada na ako ngayon. Bumuntong hininga ako.
Kung akong tatanungin, nais ko lamang dito kaya't kahit anong trabaho ang ibigay sa akin ni Sir Kyle, tatanggapin ko. Tok, tok, tok. Tingin ako sa pintuan na may kumatok mula sa labas nito. Bait, gising ka na ba? Dali-dali akong tumayo at tumakbo papuntang pagbuksan si Nana Huling. Ngumiti ako na makita ko siya at ganun din naman ang ginawa niya bago nagsalita. Mabutit gising ka na. Malego ka na, bait. Iniabot niya sa akin ang hawak niya mga damit. Eto na muna ang gamitin mo. Damit kong pinagliitan yan. Maayos naman ang mga iyan kaya presentable ka pa rin mamaya kapag punta nating Divisoria. Tumango ako. Maraming salamat po, Nana Huling. Hala, sige at magtetimpla pa ako ng kape. Tumango akong muli at madaling pumasok sa silid. Dumiretso ka sa banyo at mabilis na naligo at nagbihis. Isang mahabang palda at puting kamiseta ang pinahiram sa akin ni Nana Huling. Napangiti ako nang makitang aking itsura. Dito ako komportable sa ganitong ayos. Nang bumaba ako, dumiretso ako agad sa kusina. Naabutan ko si Sir Kyle na nagkakape habang si Nana Huling ay may hinahalo pang kape sa tasa. Napansin ako ni Sir Kyle. Selena, come here. Yumuko ako at nahihiyang tumuloy. Dumiretso ako sa tabi ni Nana Huling. Selena, lumunok ako. Bakit po, Sir Kyle? Look at me, Selena. Muli akong lumunok at dahan-dahang nagangat ng tingin para sa lubungin ng kanyang mga mata. Naroon at masasalamin sa kanyang mga mata ang kabutihan ng kanyang puso, kaya naman nahihiya ako dahil sa nagawa kong maging komportable sa kanya. Ngumiti siya. Mabait ako, Selena. Pero magagalit talaga ako kapag ganyan ka ng ganyan sa akin. Paumanhin po. Yumuko ako ng kahihiyan. There you go again. Look at me, Selena. Di naman ako masamang tao. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi at saka nilakasan ang aking loob. Dahan-dahan ako nagangat ng tingin sa kanya at di na muling umiwas pa. Mas lumaki ang kanyang pagkakangiti dahil sa aking ginawa. Thank you, Selena. Sa kabilang banda, jeep ang sasakyan namin ngayon. Ayon kay Nana Huling, ngayon pa lamang ako nakasakay sa ganitong uri ng sasakyan. Tanging yate lang sinasakyan namin noon ng aking mga magulang tuwing umaalis kami ng isla at van naman kapag namamasyal doon sa syudad. Nang makarating kami sa aming pupuntahan ay halos maitulak ako dahil sa siksikan ng mga tao. Tumigil si Nana Huling sa isang tabi kung saan mayroong tila kama na nakalagay at may mga damit na nakatambak doon. Inila ako ni Nana Huling at nanlaki ang aking mata nang itapat niya sa aking dibdib ang isang malaki at itim na pang itaas. Malaki pala eto, bait. Ano bang sukat mo? Inalas ni Nana Huling ang pangitaas sa aking dibdib saka maling humarap sa tumpok ng mga damit. Napakamot ako ng aking batok at saka tumingin sa paligid. Nakakahiya ang ginawa ni Nana Huling. Bait, anong kulay nito? Gusto mo ba? Nanlaki ang mata ko nang iharap sa akin ni Nana Huling ang isang pulang pang ibaba. Hinatak-hatak pa niya ang garter nito, kaya naman dali-dali ko itong hinilat saka sunod-sunod at tumungo. Gusto ko po. Sige po. Ngumisi siya at waling iniharap sa tumpok ng mga damit. Pumili siya ng mga damit na nagustuhan niya at ibinigay niya sa akin. Na magsawa siya, kinuha niya ang binigay niya sa akin at iniabot sa tendera. Kukunin namin ang mga ito. Matapos nga iyon, dumiretso kami ni Nana Huling sa pamilihang bayan. Bit-bit ko ang mga damit na binili niya para sa akin. Nang pauwi naman kami, nakasakay kaming muli sa jeep. Tinignan ko ang mga damit na binili namin. Nana Huling, bakit? Masyado po yatang marami yung pinamili niyo para sa akin. Humagikik ang matanda. Huwag ka mag-alala, bait. Tumango na lamang ako. Galing kay Sir Kyle ang pambili niyan. Huwag ka na rin mahiya dahil mabait naman yun. Maya-maya kilalabit ako ni Nana Huling. Iniabot niya sa akin ng 100 buo. Ipaabot mo nga sa driver, bait? Ngumiti ako at kinuha ang pera at saka tumingin sa lalaking aking nasa tabi. Pakiabot daw po. Kinuha ang lalaking pera ngunit di niya kagad binitawan ng aking kamay. Kaya't napatingin ako dito. Nakatitig ito sa aking mukha kaya takot na napatras ako pasiksik kay Nana Huling. Bait, meron bang... Hoy iho, huwag bang ambasusin ang alaga ko? Sermon ni Nana Huling sa lalaki. Ngumiti ang lalaki. Nagpapakilala lang naman, manang.
Masungit pang umiling si Nana Huling, tsaka kinuha ang kamay ko at hinawakan. Hindi, may asawa na ito at buntis siya ngayon. Napapahiyang umibas ang tingin ng lalaki. Yumuko naman ako hindi dahil sa takot dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sinabi ni Nanang Huling. Buntis? Mayroong ang posibilidad na buntis nga ako, pero hindi naman ako sigurado. Bakit nga ba hindi ko naisip yun bago ko ibigay ang aking sarili kay Daniel? Baet, ayos ka lamang ba? Ayos lamang po. Bakit tahimik ka dyan? Dahil naalala ko po si Daniel, ang lalaking nanloko sa akin. Wala naman po. Sa halip ay naging sagot ko. Natatakot ka ba dun sa lalaki? Umiling ako. Napagod lamang po ako, Nana Huling. Tumango-tango ang matanda. Na makapasok kami, hinanap ako ng mga mata ni Kyle. Pero wala si Sir Kyle sa sala. Kung hinahanap mo si Sir Kyle, wala siya ngayon dito. Meron siyang malaking kumpanyang inaasikaso. Mamaya pag gabi ang uwi niya. Kinagat ko ang aking pang ibabang labi. Napansin ko pang nakangiti sa akin si Nana Huling. Tuloy-tuloy kami sa kusina para ilagay doon ang mga gamit sa bahay. Ipinatong ni Nana Huling ang mga plastic sa mesa at saka tumingin sa akin. Ano itatanong mo, Baet? Gulat ako napatingin sa kanya. Ano po? Gusto mong malaman kung anong tipo ni Sir sa babae? Napasinghap ako at nanlaki ang mga mata. Naku, hindi po. Nais ko lang pong malaman kung mayaman siya. Napakaganda po kasi nitong bahay. Tinignan ko ang kabuuan ng kusina at ang mga muebles. Napakaganda talaga dito. Napakayaman ni Sir Kyle. Sobrang yaman at sobrang bait. Hindi lang yun. Gwapo at bata rin. Saka siya ako magkikik at may panunoksong pinalo pang aking braso. Umiwasan lang ako ng tingin dahil sa kahiyan. Totoong gwapo at bata nga si Sir Kyle, ngunit di naman niya ako magugustuhan. At ganoon din ako sa kanya, lalapat batid kong si Daniel lamang nasa puso ko, kahit na sinaktan niya ako na sobra. Sa kabilang banda, isang linggo. Natapos ang isang linggo at unti-unti na ako naging komportable sa bagong buhay, bagong bahay at bagong kapalaran ko. Napakabait ni Sir Kyle, ni minsan di niya ako pinakitaan ng masamang ugali o motibo. Nasa likod bahay ako, nagsasampay na nilabhan namin ni Nana Huling habang siya naghahanda ng almusal ni Sir Kyle. Selina? Napatigilan ako at napalingon sa aking likuran. Ngumiti ako. Magandang umaga po, Kyle. Ngumiti siya. Meron siyang dalang isang tasang kape habang naglalakad papalapit sa akin. Morning, coffee? Tapos na po. Tumango lang siya kaya naman pinagpatuloy ko ng aking pagsasampay. Naroon lang siya sa gilid at pinapanood ako sa aking ginagawa. Nakakaramdam ako ng pag-ilang. Naroon lamang siya sa gilid. Aamin ko na iilang ako sa kanya dahil talaga namang napakagwapo niya at sobrang bait pa. Nag-aaral ka pa ba, Selina? Natigilan ako at napatingin sa kanya. Malungkot akong umiling. Kahit elementarya, hindi ko po natapos. Agad din akong umiti. Ngunit marunong ko ng lengguaheng Ingles. Marunong ko sa matematika at alam kong ilang mga bagay na may kinalaman sa mga tao, hayop at tarikasan. Ngumiti ang binata. Matalino ka pala. May pagmamalaki akong tumangot saka nagpatuloy sa pagsasampay. Matapos kong isampay ang huling damit, binitbit kong basket, saka nilingon si Sir Kyle. Tayo na po sa loob. Sasama ako. Yun ay kung papayag kasi papagawa ko sa iyo. Nawala ang aking pagkakangiti. Nakaramdam ako ng takot bagamat walang mababaka sa panganib sa mukha niya. Uutusan lang kitang tulungan ako sa inawi kong trabaho, Selina. Please don't overthink. Mga papeles lang yun na kailangan i-review para mapirmahan ko na. Nakagat ko ang aking pang ibabang labi. Napaya ako sa aking sarili. Bakit ko ba pinag-iisipan na masama ang taong may bukal na puso na tulungan ako? Bakit ko iniisip na masamang tao si Sir Kyle? Gayong niligtas niya ang buhay ko at nilayo ko sa mapanghusgang mga tao sa kalsada. Paumanhin po, Sir Kyle. Nakatungong paghingi ko ng tawad. It's okay, Selina. Alam ko may trust issue ka. Lumapit siya sa akin. Kinuha ang bitbit kong basket. Ngumiti siya. Payag ka ba, Selina? Promise hindi ka mahihirapan. Ngumiti rin ako at tumango. Kahit ano po, Sir Kyle. That's good. Tara na sa opisina ko. Pumasok kami ni Sir Kyle sa loob ng kanyang mansyon at dumiretso sa kanyang opisina. Tiningnan ko ang paligid. Manghang pinagmasdan ng mga muebles, ang mga kagamitan at mga librong maayos na nakasalansan sa matataas na cabinet. Tumingala ako at muli na namang namangha sa disenyo ng kisame. Selina? Napatay na ako sa binata. May bitbit siya mga patong-patong na puting folders na hindi naman ganun karami. Pinatong ngayon sa maliit at mababang mesa sa gilid na nasa gitna ng sofa.
Lumapit ako sa kanya. Ito na ba ang inyong iuutos sa akin? Yes, diba sabi mo marunong ka mag-Ingles? Kinuha niyang isang folder at binuksan. These are proposals. Look at this. Tinignan ko ang hawak niya. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Ngunit naiintindihan ko naman ang mga nakalagay. Wait. Isinara niya ang folder at tinitingnan ako. Kailangan mo pala ng briefing tungkol sa company. Tumango ako. Kailangan ko nga talagang malaman ang negosyo niya upang malaman ko ang dapat na gawin at upang maintindihan ko mga sinasabi niyang proposals. Umatras ako nang tumayo siya ng tuwid at humarap sa akin. Namayabang siya at saka ako hinarap. Okay, ganito na lang. Simula bukas, ituturo ko sa iyo mga dapat mong malaman tungkol sa company. Sa ngayon, ipapaliwanag ko muna sa iyo kung anong kumpanya ko. Ayos lang ba yun sa iyo, Selena? Ayos na ayos po sa akin. Ngunit sigurado po ba kayo, Sir Kyle? Maaaring hindi ko maintindihan ang ituturo ninyo. Tuturuan naman kita eh. Paano po kung hindi ko pa rin maintindihan? Di naman kasi ako nakapag-aral kaya wala akong alam sa mga kumpanya-kumpanya na yan. Ang alam ko lang mga uri ng isda, puno, hayop, at kung ano-anong may kinalaman sa kalikasan. Ngumiti siya. That's why I will teach you and we will start now. By the way, nilahad niya sa akin ang kanyang kamay. I'm architect Kyle Policarpio, owner of Policarpio Designs. May partnership din ako sa mga Milares. That company is called P&M Corporation. I'm 35 years old. Tinignan ko ang kanyang kamay habang iniisip ang kanyang mga sinabi. Naniliit ako sa mga sinabi niya. Ngunit gayon pa man, ngumiti ako at nakipagkamay sa kanya. Ako naman si Selena Sanchez, 23 years old. Nanggaling ako sa isang isla at napadpa dito sa syudad. Ngumiti siya lalo. I am glad I'm gaining your trust. Tumango lang ako at saka binawi ang kamay ko mula sa kanya. Let's start? Tumango akong muli ngunit natigilan ako ng kasabay ng aking pagtango ay umikot ang aking paningin. Inawakan ko ang aking ulo. Ano nangyayari? Selena, you okay? Tinignan ko si Kyle. Umikot siya sa aking paningin at habang nakatingin ako sa nag-aalala niyang mukha, pakiramdam ko humahalukay sa aking sikmura. Selena, ayos ka lang? Sir Kyle, Selena. Nawalan ako ng balanse. Kung hindi lang ako nasa law ni Sir Kyle, ay baka bumagsak na ako sa sahig at nabukulad. Selena. Nawakan ko ang kamay ni Sir Kyle. Sir, nahihilo po ako. Mas tumindi pa ang pag-ikot ng aking paningin na nagagagan palalo. Dahil sa mabangong amoy ni Kyle ng halimuyak dahil sa paglalapit namin, pumikit ako kasabay ng unti-unting paglamon sa akin ng antok. Sa kabilang banda, masera na pagbubuntis niya, Mr. Policarpio. I suggest na aalagaan at babantayin mo mabuti ang misis mo. Thank you very much, Doc. Nagising ako dahil sa mahinang pag-uusap. Tumingin ako sa paligid ng sandaling imulat ko ang aking mga mata. Naroon, sa aking tabi si Sir Kyle. Nakatalikod siya sa akin at kaharap ang isang doktor. Ospital? Ano nangyari? Bakit ako nasa ospital? Inisip ko nangyari bago ko magising dito. Tsaka ko lang naalalang nawalan nga pala ako ng malay sa bisig ni Kyle. Nang umalis ang doktor, humarap sa akin, si Sir Kyle. Ngumiti siya matapos makitang may malay na ako. Selena, kumusta ang pakiramdam mo? Ano pong pinag-uusapan niyo ng doktor? May palagay na ako tungkol sa kanilang pinag-uusapan, pero nais ko pa rin kumpirmahin. Kung totoo ang aking iniisip, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o magalit. Matuwa dahil may palibagong dahilan na binigay sa akin ng Diyos upang maging masaya, o magalit dahil nag-iwan sa akin ng si Daniel ng isang buhay na alaala na batid kong maghahatid sa akin ng sakit na habang buhay kong dadalhin sa aking puso. Ano ang gagawin ni Selena sa nalaman niya? Maging masaya kaya siya dahil nagbunga ang ginawa ni Daniel sa isla? Malaman pa kaya ito ni Daniel? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.